isang 80 taong gulang na veteranong Filipino ang pinalaya sa LAX pagkaraan ng 5 minuto na nahimik ang buong crew ng eroplano. Sa Los Angeles International Airport, isang umaga ng taglagas, malamig ang simoy ng hangin, ngunit masikip at maingay sa loob ng terminal dahil sa dami ng tao. Ang mga maleta ay gumugulong sa sahig na marmol at ang tawanan at usapan ay sumasabay sa mga anunsyo ng flight sa iba't ibang wika. Sa isang sulok ng check-in area, tahimik na nakatayo si Mang Juan Tatay Juan de la Cruz, 80 taong gulang, sa tabi ng luma at kupas na asul na maleta. Ang simple, medyo luma niyang barong Tagalog, ang kanyang tsinelas at ang puting buhok na nakaharang sa noo ay nagpatangi sa kanya sa gitna ng mga nakasuot ng formal na suit at modernong damit. Hindi fluent si Mang Juan sa Ingles, ilan lamang ang alam niyang simpleng parirala na minadali niyang aralin bago ang biyahe. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Amerika, isang mahabang paglalakbay mula sa isang maliit na baryo sa Palawan kung saan siya namuhay sa bukid at sa tabi ng dagat. Ang biyahe ay hindi para magbakasyon kundi para makita ang kaisa-isang anak, si June de la Cruz, na umalis sa Pilipinas mahigit 30 taon na ang nakalipas at ngayon ay nakatira na sa California. Inipon niya ang bawat sentimo mula sa pagtitinda ng ani at mga padala ng kamag-anak upang makabili ng plane ticket. Ngunit ngayon, nakatayo sa gitna ng dayuhang paliparan, pakiramdam niya ay kinakain siya ng malawak na espasyo at ng mapanuring tingin ng mga tao. Mahigpit na hawak ni Tatay Juan ang kanyang lukot na ticket. Ang nanginginig na mga kamay ay pilit na hinahanap ang check-in counter. Isang airport staff, isang batang babae na nagngangalang Emily, na nakasuot ng dark blue na uniforme, ang lumapit. Sumimangot si Emily, ang boses ay mabilis at matalim. "Sir, hindi po kayo pwedeng tumayo dito. Ang lugar na ito ay para lang sa mga business class na pasahero. Pakiusap, lumabas po kayo." Tinuro niya ang mas masikip na lugar, kung saan mahaba ang pila ng mga naghihintay para sa check-in. Nagtataka si Mang Juan, hindi niya lubos na maintindihan ang sinabi ng babae, tanging ang pariralang lumabas ang narinig niya. Pilit siyang ngumiti. Ang boses ay mabagal at medyo nag-aalangan. "Sasakay ako ng eroplano, makikita ko ang anak ko." Itinaas niya ang ticket na tila patunay na hindi siya naliligaw. Ngunit si Emily, marahil dahil sa pressure sa trabaho, ay hindi nagkaroon ng pasensya para makinig. Kumaway siya, tumaas ang boses. "Hindi niyo po ba naiintindihan? Lumabas po kayo kaagad." Ilang pasahero sa malapit ang lumingon, ang mga tingin ay puno ng pagtataka at inis. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumulong, siguro isa na namang illegal na immigrant, parang sinikip ang dibdib ni Mang Juan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinalalayas, ngunit ang pakiramdam na minamaliit, na itinutulak palayo, na parang hindi siya nabibilang sa lugar na ito, ay nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Tahimik niyang hinila ang luma niyang maleta, dahan-dahan siyang lumakad, nakatingin sa sahig ang malabo niyang mga mata. Ngunit hindi niya alam, ilang minuto na lang, isang hindi inaasahang katotohanan ang magpapabago sa tingin ng buong flight crew at ng mga tao sa paligid sa kanya. Habang si Mang Juan ay naghahanap ng mauupuan, isang flight attendant na nagngangalang Sarah, na kabilang sa crew ng flight na sasakyan niya, ang nagkataong dumaan. Napansin ni Sarah na may nakatirintas na blonde na buhok at palangiti, ang pagkaligaw ni Mang Juan. Hindi tulad ni Emily, may matalas na instinct si Sarah. Nakapagtrabaho na siya sa maraming internasyonal na paliparan, nakasalamuha ang iba't ibang uri ng pasahero mula sa mayayaman hanggang sa mga mahihirap na migrante. Mayroon kay Mang Juan na nagpahinto sa kanya. Lumapit siya, yumuko, at mahinahon ang boses. "Hello po, sir, kailangan niyo po ba ng tulong? Hinahanap niyo po ba ang check-in counter?" Tumingala si Mang Juan, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang mainit na boses. Tumango siya at iniabot ang ticket kay Sarah. Tiningnan niya ito at agad na nakilala ang flight na crew nila ang namamahala. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Sarah ay isang maliit na detalye sa ticket, isang sulat kamay na note, medyo magulo ngunit malinaw, espesyal na pasahero, kailangan ng tulong sa wika. Sumimangot si Sarah, nagtataka kung bakit hindi napansin ng airport staff ang detalyeng ito. Ngumiti siya kay Mang Juan, sinenyasan siyang umupo sa malapit na upuan,
at kinuha ang telepono para tawagan ang check-in counter manager. Habang naghihintay, nagsimulang makipag-usap si Sarah kay Mang Juan. Kahit alam niyang kaunti lang ang naiintindihan niya sa Ingles, gumamit siya ng mga simpleng pangungusap at kumpas ng kamay. "Saan po kayo galing, sir?" "Pilipinas." Tumango si Mang Juan, isang inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tinuro niya ang sarili niyang dibdib, dahan-dahang sinabi, "Pilipinas, Palawan, hahanapin anak ko." Tumango si Sarah, naramdaman ang pagiging tapat sa boses ni Mang Juan. Hindi niya alam na ang kwento sa likod ng paglalakbay ni Mang Juan ay hindi lamang isang simpleng muling pagsasama ng pamilya, kundi isang paglalakbay na may dalang buong buhay ng pagkawala, sakripisyo at katatagan. Samantala, sa check-in counter, nakatanggap si Emily ng tawag mula sa manager. Mahigpit ang boses nito. "Alam mo ba kung sino si Pasahero Juan de la Cruz? Pinapalabas mo lang ang isang espesyal na tao sa lugar na iyon." Nagulat si Emily, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Tiningnan niyang muli ang listahan ng pasahero at nang makita ang note sa system, namutla ang kanyang mukha. Napangiwi siya sa isang mahalagang detalye at ngayon nagsimula siyang magsisi. Habang nakaupo at naghihintay kasama si Sarah, kinuha ni Mang Juan mula sa lumang katsa na bag ang isang luma at dilaw na litrato. Iyon ang larawan nilang mag-ama, si June noong bata pa, na nakatayo sa tabi ng kanilang kubo sa baryo. Tinuro niya ang larawan, nanginginig ang boses. "Anak ko, matagal nang hindi nakikita." Tiningnan ni Sarah ang larawan, naramdaman ang pagkabigat sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam ang buong kwento, ngunit naiintindihan niya na si Mang Juan ay may dalang matinding pananabik na tumawid sa karagatan para makarating dito. Ilang minuto lang ang lumipas, lumitaw ang airport manager na si David kasama si Emily. Yumuko si Emily, mahina ang boses. "Patawad po sir, hindi ko alam na isa po kayong espesyal na pasahero." Kahit hindi lubos na naintindihan ni Mang Juan, ngumiti siya ng inosente, kumaway na tila nagsasabing ayos lang. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Isang sikreto tungkol kay Mang Juan, isang bagay na maging ang kanyang anak ay hindi pa nasasabi kanino man, ang malapit ng mabunyag na magpapanahimik sa buong flight crew. Masikip pa rin ang LAX, ngunit sa maliit na sulok kung saan nakaupo si Tatay Juan de la Cruz, parang bumagal ang oras. Si Sarah, ang flight attendant, ay nasa tabi niya pa rin, sinusubukang pagaanin ang pagkalito niya sa pamamagitan ng ngiti at mahihinang tanong. Si Mang Juan, na may payat na mga kamay na mahigpit na nakayakap sa katsa niyang bag, ay tumingin kay Sarah na may pagpapasalamat at pag-aalangan. Hindi siya sanay na inaalagaan ng mga estranghero, lalo na sa isang dayuhang lugar na tulad nito. Ngunit sa kanyang puso, isang mahabang kuwento na puno ng masakit na alaala at pag-asa ang naghihintay na ikuwento. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni Sarah sa airport manager, dinala niya si Mang Juan sa isang hiwalay na check-in counter para sa mga pasaherong nangangailangan ng espesyal na tulong. Si Emily, ang staff na nagpalaya sa kanya kanina, ay nakatayo doon na may halong pagsisisi. Yumuko siya at inulit ang paghingi ng paumanhin. "Sir, talagang hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam na kailangan niyo ng tulong sa wika. Sana po mapatawad niyo ako." Kahit hindi lubos na naintindihan ni Mang Juan, tumango siya, mahinahon ang boses. "Ayos lang, Ineng. Hindi ako galit." Ang pagpapatawad ni Mang Juan ay ikinagulat ni Emily at nangako siya sa sarili na magiging mas maingat siya sa kanyang trabaho sa hinaharap. Si David, ang airport manager, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abo na buhok, ay muling sinuri ang impormasyon ni Mang Juan sa system. Sumimangot siya nang mabasa ang isang espesyal na note. Pasahero Juan de la Cruz, veteranong Filipino, iniimbitahan na dumalo sa seremonya ng parangal sa California. Bumaling si David kay Sarah at bumulong, "Ang matandang ito ay hindi ordinaryong pasahero, may espesyal dito. Pakialagaan mo siyang mabuti sa flight." Tumango si Sarah, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Mang Juan, nagtataka kung ano ang dahilan at ang isang 80 taong gulang na lalaki mula sa isang malayong baryo sa Pilipinas ay inimbitahan sa isang seremonya ng parangal sa Amerika. Habang naghihintay sa check-in,
Binuksan ni Mang Juan ang katsa niyang bag at kinuha ang isang luma at maingat na binalot na medalya sa isang pulang tela. Ang medalyon ay kupas na, ngunit sumilaw pa rin sa ilalim ng ilaw ng paliparan. Hinawakan niya ito, malayo ang tingin na tila binabalikan ang mga nakaraang araw. Nagtataka si Sarah, itinuro ang medalyon at nagtanong, "Ano po ito, sir?" Ngumiti si Mang Juan, mabagal ang boses. "Matagal na, digmaan." Hindi lubos na naintindihan ni Sarah, ngunit naramdaman niya ang bigat ng kwento na dala ni Mang Juan. Noong araw na iyon, si Mang Juan ay isang 20 taong gulang na binata na sumali sa militar sa panahon ng matinding digmaan. Siya ay isang matapang at batang sundalo, lumaban upang protektahan ang kanyang bayan at pamilya, ngunit napakaraming kinuha ang digmaan. Mga kaibigan, kasamahan, at isang bahagi ng kanyang kabataan. Ang medalyon na ito ay isa sa iilan na naiwan, isang patunay ng mga taon na kanyang isinakripisyo. Ngunit hindi niya sinabi ang mga detalye, tahimik lang niyang ibinalik ang medalyon sa bag na tila masyadong mabigat ang alaala para ibahagi. Pagkatapos makumpleto ang check-in, dinala ni Sarah si Mang Juan sa security check area. Dahan-dahan siyang naglakad, ang luma niyang maleta ay gumagawa ng tunog na kalikot. Ilang pasahero ang tumingin sa kanya na may pagtataka, ngunit mayroon ding umiling at inisip na isa lamang siyang makalumang matanda na hindi nababagay sa modernong lugar na ito. Si Sarah, sa kabilang banda, ay nakadama ng hindi maipaliwanag na paggalang. Hindi niya alam ang buong kwento, ngunit naniniwala siya na si Mang Juan ay may dalang isang malaking bagay na higit pa sa kanyang simpleng panlabas. Pagdating sa boarding gate, ibinigay ni Sarah si Mang Juan sa isang kasamahan sa flight crew, si Michael, isang batang co-pilot. Si Michael, na may masayahin at palakaibigang pagkatao, ay nakipagkamay kay Mang Juan at sinabi, "Hello po, sir. Sisiguraduhin ko po na magiging komportable ang inyong flight." Tumango si Mang Juan, isang inosenteng ngiti na naman ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit nang pumasok siya sa loob ng eroplano, may nangyari na namang maliit na insidente. Isang pasahero, si James, isang nasa katanghaliang gulang na negosyanteng Amerikano, ang nagpakita ng inis habang inaayos ni Mang Juan ang kanyang upuan. Bumulong si James sa flight attendant. "Nagbayad ako para sa business class ticket, bakit niyo pinayagan ang isang katulad niya na umupo malapit sa akin?" Narinig ni Sarah ang sinabi ni James at pilit siyang nagpakalma. Ipinaliwanag niya, "Sir, isa po siyang espesyal na pasahero na inuuna ng airline, sana po maintindihan niyo." Nagkibit balikat si James, hindi na nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng hindi pagkakontento. Hindi na intindihan ni Mang Juan ang pag-uusap. Tahimik lang siyang umupo, nakapatong ang kanyang mga kamay sa hita, nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Naisip niya ang kanyang anak, ang mga tao ng paghihiwalay, at ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Sa loob ng eroplano, nagsimula ang flight crew na maghanda para sa flight. Ibinahagi ni Sarah kay Michael ang tungkol kay Mang Juan, ang medalyon, at ang espesyal na note tungkol sa veteran sa system. Si Michael, na mahilig sa kasaysayan, ay agad na nagbigay ng atensyon. Sabi niya, "Sigurado akong mayroon siyang kamanghamanghang kwento." "Sa tingin mo ba isa siyang veteran na pinararangalan?" Tumango si Sarah, "Maaari. Sisiguraduhin kong maghahanap pa ako ng impormasyon kapag nakaalis na ang eroplano." Nagsimulang gumulong ang eroplano sa runway. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Tumingin si Mang Juan sa labas ng bintana, nakita ang mga ilaw ng paliparan na unti-unting lumalayo at nakaramdam siya ng magkahalong damdamin, pananabik at kaba. Hindi niya alam na sa loob ng ilang oras, ang kanyang kwento ay mabubunyag hindi lamang sa flight crew, kundi pati na rin sa mga pasaherong tulad ni James, na noong una ay tumingin sa kanya na may pagdududa. Nang maabot ng eroplano ang stable altitude, bumalik si Sarah upang tingnan si Mang Juan. Nagdala siya ng isang baso ng orange juice at isang manipis na kumot, mahinahong nagtanong, "May kailangan pa po ba kayo, sir?" Umiling si Mang Juan, ngunit pagkatapos ay kinuha niya mula sa bag ang isang lumang sulat, kupas na ang ink. Tinuro niya ang sulat at sinabi, "Anak ko sumulat, matagal na." Tiningnan ni Sarah ang sulat. Nakilala ang sulat kamay ng Filipino, ngunit hindi niya mabasa. Ngumiti siya at hinikayat si Mang Juan, "Ikwento niyo po sa akin ang tungkol sa anak niyo." Nagsimulang magkuwento si Mang Juan,
Kahit hindi siya fluent sa Ingles, unti-unting lumabas ang mga alaala tulad ng mga piraso ng isang mas malaking puzzle. Ang sulat na iyon ay galing kay June, ang kanyang anak, na ipinadala mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sa sulat, ikinuwento ni June ang buhay niya sa Amerika, ang mga paghihirap niya noong una siyang dumating dito, at ang pangako na susunduin niya ang kanyang ama upang magkasama. Ngunit ang abalang buhay, ang mga hadlang sa pinansyal, at ang distansya ang nagpabagal sa pangakong iyon. Ngayon, si Mang Juan ay hindi lamang pupunta para makita ang kanyang anak kundi para dumalo rin sa isang espesyal na event, isang seremonya ng parangal para sa mga veteranong Filipino na nag-ambag sa pagbubuklod ng dalawang bansa pagkatapos ng digmaan. At ang mas espesyal pa, si June, na ngayon ay isang community activist sa California, ang nagmungkahi sa kanyang ama para sa parangal na ito. Tahimik na lumipad ang eroplano sa himpapawid. Ang dilaw na sikat ng araw ay tumama sa bintana na nagpaliwanag sa mukha ni Tatay Juan de la Cruz na puno ng kulubot. Tahimik siyang nakaupo. Ang payat niyang mga kamay ay hinahaplos ang lumang sulat. Ang kanyang mga mata ay may kalungkutan ngunit may pag-asa rin. Sa labas, abala ang flight crew sa paghahatid ng serbisyo sa mga pasahero. Ngunit si Sarah, ang flight attendant, ay hindi mapigilang isipin si Mang Juan. Mayroon sa kanya na nagparamdam kay Sarah na kailangan niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Bumalik siya sa passenger cabin, nagdala ng isang tray ng inumin at nagdesisyon na gumugol ng kaunting oras upang makipag-usap kay Mang Juan. Umupo si Sarah sa bakanteng upuan sa tabi, ngumiti ng inosente. Mang Juan, maaari pa po ba kayong magkuwento tungkol sa anak niyo? Kumusta po ninyo siya namimiss? Tumingala si Mang Juan, lumiwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang tungkol sa kanyang anak. Kahit medyo stutter ang kanyang Ingles, sinubukan niyang magpahayag. Si June, anak ko, mabuti. Nagtatrabaho sa Amerika. Matagal nang hindi nagkita. Huminto siya na tila naghahanap ng mga salita, pagkatapos ay itinuro ang sulat, sumulat siya, sinabi, susunduin ako, pero mahirap. Tumango si Sarah. Naramdaman ang pananabik sa boses ni Mang Juan. Hindi niya pinilit na magsalita pa si Mang Juan, bagkus ay inilagay niya ng mahinahon ang kanyang kamay sa balikat niya bilang paraan ng pag-alo. Sa business class cabin, si James, ang negosyante na noong una ay nagpakita ng inis kay Mang Juan, ay nagsimulang magbigay ng atensyon sa pag-uusap. Nasa ilang hilera siya mula doon ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Mang Juan at Sarah. Marahil ang pagiging tapat ni Mang Juan o ang paraan ng matiyagang pakikinig ni Sarah ang nagpakuryos sa kanya. Sanay si James sa pagmamadali at pagiging practical ng mundo ng negosyo. Ngunit ngayon, mayroon kay Mang Juan na nagpaisip sa kanya na gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Tinawag niya si Sarah, ang boses ay hindi na kasing seryoso. Miss Sarah, sino ang matandang ito? Parang interesado ka sa kanya. Ngumiti si Sarah ngunit hindi nagbigay ng masyadong maraming detalye. Sir, si Mang Juan po ay isang espesyal na pasahero. Sa tingin ko po ay mayroon siyang kuwento na karapat-dapat pakinggan. Kung gusto niyo po, ikukuwento ko pagkatapos kong maghanap pa ng impormasyon. Tumango si James. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing arogante. Tumingin siyang muli kay Mang Juan. Sa unang pagkakataon ay nagtataka siya kung naging masyado siyang mabilis sa paghusga sa ibang tao. Samantala, sa cockpit, si Michael, ang co-pilot, ay nakikipag-usap kay Captain Linda tungkol kay Mang Juan. Ikinuwento ni Michael ang ibinahagi ni Sarah tungkol sa medalyon at ang note tungkol sa veteran sa system. Si Linda, isang babaeng may malawak na karanasan na nakalipad sa maraming war zone, ay nagpakita ng espesyal na interes. Sabi niya, kung siya ay isang veteran na pinararangalan, kailangan nating gumawa ng isang espesyal na bagay para sa kanya. Tingnan natin kung mayroon pa bang karagdagang impormasyon. Tumango si Michael, kinuha ang tablet upang makipag-ugnayan sa ground crew sa California kung saan lalapag ang flight. Hindi alam ni Mang Juan na siya ang naging sentro ng atensyon ng flight crew. Nakalubog pa rin siya sa kanyang sariling pag-iisip. Naalala niya ang mga araw ng digmaan noong siya ay isang binata pa na may dalang backpack at baril, naglalakad sa maputik na bukid sa Palawan. Siya ay isang messenger na sundalo na naghahatid ng mga sulat at impormasyon sa pagitan ng mga unit.
Delikado ang trabaho ngunit hindi siya kailanman sumuko. Minsan, muntik na siyang mamatay nang sumabog ang isang artillery shell malapit sa kanya. Ngunit natapos pa rin niya ang kanyang misyon, dinala ang mahalagang sulat sa ligtas na lugar. Ang medalyon sa kanyang bag ay gantimpala para sa kanyang katapangan, ngunit hindi niya ito kailanman ikinuwento kaninuman maging sa kanyang anak. Ang sulat ni June, na ngayon ay dilaw na, ang tanging koneksyon sa pagitan nilang mag-ama sa loob ng maraming taon. Umalis si June sa Pilipinas noong siya ay 20 taong gulang pa lamang sa ilalim ng family sponsorship. Dumating siya sa Amerika nang walang pera, nagtrabaho sa lahat ng uri ng trabaho mula sa paghuhugas ng pinggan, pagiging cook, hanggang sa pagiging truck driver bago siya naging isang community activist. Sa sulat, isinulat ni June, "Tay, susunduin kita sa Amerika. Gusto kong makita mo kung ano na ang narating ko dito." Ngunit ang buhay sa Amerika ay hindi madali at naging abala si June sa kanyang trabaho at sariling pamilya, kaya ang pangakong iyon ay natabunan ng panahon. Ang biyahe na ito para kay Mang Juan ay hindi lamang para makita ang kanyang anak. Inimbitahan siya upang dumalo sa isang seremonya na inorganisa ng komunidad ng mga Filipino sa California upang parangalan ang mga veterano na nag-ambag sa pagbuo ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pagkatapos ng digmaan, ang mas espesyal pa, si June, na ngayon ay isang aktibong miyembro ng komunidad, ang nagmungkahi kay Mang Juan para sa parangal na ito. Gusto ni June na makilala ang kanyang ama, hindi lamang bilang isang ama, kundi bilang isang unsong hero ng nakaraan. Sa eroplano, bumalik si Sarah kay Mang Juan na may dalang maliit na notebook. Sumulat siya ng ilang simpleng pangungusap sa Ingles at gumamit ng translation app sa telepono upang mas makipag-ugnayan. Tinanong niya, "Kayo po ay isang veteran, tama po ba?" Tumango si Mang Juan, ang kanyang mga mata ay may kaunting pagmamalaki at kalungkutan. Kinuha niya ang medalyon at ipinakita kay Sarah. Maingat niya itong hinawakan, naramdaman ang bigat ng kasaysayan sa maliit na souvenir na iyon. Sabi ni Sarah, "Napakahusay po ninyo, sir. Maaari ko po bang ikuwento ang kuwento nyo sa flight crew?" Ngumiti si Mang Juan at tumango, kahit hindi siya sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Samantala, nakatanggap si Michael ng feedback mula sa ground crew. Kinumpirma nila na si Mang Juan ay hindi lamang isang veteran, kundi isa rin sa mga iilan na nakaligtas mula sa isang mahalagang labanan sa Palawan. Minsan siyang nagligtas ng isang grupo ng mga sundalong Amerikano na natrap sa isang ambush. Isang kuwento na kahit ang kanyang anak ay bahagya lang ang alam. Agad na ipinagbigay alam ni Michael kay Linda at nagdesisyon siya, kapag lumapag na ang eroplano, gagawa tayo ng isang espesyal na bagay para kay Mang Juan. Karapat-dapat siyang parangalan. Nakaupo si Mang Juan sa tabi ng bintana, hindi alam na tahimik na naghahanda ang flight crew ng isang sorpresa. Ang iniisip lang niya ay ang sandali ng muling pagkikita kay June, ang pagyakap sa kanyang anak pagkatapos ng mahigit 30 taon ng paghihiwalay. Ngunit nag-aalala rin siya kung makikilala pa siya ni June dahil sa sobrang pagbabago nilang dalawa dahil sa paglipas ng panahon. Kaya niya bang ikwento ang kanyang kwento, ang mga tao ng digmaan, ang mga pagkawala, at ang tahimik na pagmamalaki? Nagsimulang bumaba ang eroplano, naghahanda na lumapag sa San Francisco International Airport. Dumaan si Sarah sa passenger cabin at nag-anunsyo, "Ladies and gentlemen, malapit na po tayong lumapag. Pakiusap po, ikabit ang inyong seatbelts." Huminto siya sa tabi ni Mang Juan, sinuri kung nakakabit na ba ang seatbelt niya at bumulong, "Mang Juan, malapit niyo na pong makita ang anak niyo, magiging maayos po ang lahat." Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa nalalapit na kasiyahan. Dahan-dahang lumapag ang eroplano sa runway ng San Francisco Airport. Ang tunog ng mga gulong na dumadampi sa lupa ay nagbigay ng malakas na tunog na tila nagmamarka sa pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay. Nakaupo si Tatay Juan de la Cruz sa tabi ng bintana, ang payat niyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa seatbelt, nakatingin sa labas. Kung saan kumikinang ang mga ilaw ng paliparan sa paglubog ng araw,
Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa flight, kundi dahil sa sandaling makikita na niya ang kanyang anak, si June de la Cruz, pagkatapos ng mahigit 30 taon ng paghihiwalay. Ngunit may dala rin siyang bahagyang kaba. Nagtataka kung naaalala pa ba ni June ang mga lumang araw noong magkasama silang nagpapalipad ng saranggola sa gilid ng ilog sa kanilang baryo. Sa loob ng eroplano, abala ang flight crew sa paghahanda para sa paglapag. Si Sarah, ang flight attendant, ay dumaan sa bawat hilera ng upuan upang magsuri sa huling pagkakataon. Nang makarating siya sa pwesto ni Mang Juan, yumuko siya at ngumiti. "Mang Juan, narito na tayo. Handa na po ba kayong makita ang anak nyo?" Tumango siya, lumabas ang inosenteng ngiti, ngunit may bahid pa rin ng pagkalito ang kanyang mga mata. Kinuha niya mula sa katsa niyang bag ang lumang litrato, ang larawan nila ni June sa tabi ng kubo sa baryo, at maingat itong ibinalik. Natila iyon ang kayamanan na makatutulong sa kanya upang mapanatili ang kanyang diwa. Sa cockpit, nakikipag-usap sina Captain Linda at co-pilot Michael tungkol kay Mang Juan. Si Linda, na may boses na puno ng determinasyon, ay nagsabi, "Gusto kong gumawa tayo ng isang espesyal na bagay para sa matanda. Ang isang tao na katulad ni Mang Juan, isang veteran, ay karapat-dapat parangalan dito mismo sa flight na ito." Tumango si Michael, nagmungkahi, "Bakit hindi natin i-anunsyo sa public address system, magpasalamat sa matanda at ikuwento ng maikli ang kanyang kuwento? Dapat malaman din ng mga pasahero na nakasakay sila kasama ng isang espesyal na tao." Sumang-ayon si Linda, ngunit hiniling niya na panatilihin ang paggalang at huwag iparamdam kay Mang Juan na nahihiya siya. Samantala, sa business class cabin, si James, ang negosyante na noong una ay nagreklamo tungkol kay Mang Juan, ay nagsimulang makaramdam ng pagsisisi. Narinig niya ang pag-uusap ni Sarah at ng isa pang flight attendant tungkol sa pagiging veteran ni Mang Juan. Si James, na anak ng isang American veteran, ay nagsimulang tumingin kay Mang Juan ng kakaiba. Nagtaka siya kung naging masyado siyang mabilis sa paghusga sa matanda, marahil may kuwento siya na karapat-dapat pakinggan. Nagdesisyon si James na hahanap siya ng paraan upang makipag-usap kay Mang Juan pagkalapag ng eroplano, kahit hindi siya sigurado kung paano siya magsisimula. Tumigil na ang eroplano at nagsimulang tumayo ang mga pasahero upang kunin ang kanilang mga bagahe mula sa overhead compartment. Lumapit si Sarah upang tulungan si Mang Juan sa luma niyang maleta at dinala siya sa pinto ng eroplano. Dahan-dahan siyang naglakad. Bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng determinasyon. Habang naglalakad sa aisle patungo sa terminal, mahigpit niyang hinawakan ang katsa niyang bag kung saan naroon ang medalyon at ang sulat ni June. Naglakad si Sarah sa tabi niya, nakikipag-usap upang maibsan ang kaba ni Mang Juan. "Mang Juan, sigurado akong naghihintay na ang anak niyo sa labas. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong hanapin siya?" Tumango siya, mahina ang boses, "Salamat, Ineng. Hindi ko alam ang lugar na ito." Nang makarating sila sa arrival area, ang San Francisco Terminal ay napuno ng maraming tao, may mga may hawak na sign at mga bulaklak bilang pagsalubong. Tumingin-tingin si Mang Juan, pilit na hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Bigla, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng simpleng blue shirt ang mabilis na lumapit sa kanya. Iyon si June, ang kanyang anak, ngayon ay mahigit 20 taong gulang na, may kulay abo na buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin nang makita ang kanyang ama. Malakas siyang sumigaw, "Tay!" Natigilan si Mang Juan, ang malabo niyang mga mata ay nagniningning. Mabilis siyang lumakad kahit mahina na ang kanyang mga paa at nagyakap ang mag-ama sa gitna ng masikip na terminal. Mahigpit na hinawakan ni June ang kamay ng kanyang ama, humihikbi ang boses, "Tay, patawad at pinaghintay kita ng matagal. Hindi ko inakala na makakarating ka." Kumaway si Mang Juan at ngumiti, "Ayos lang, anak, narito na ako, ang makita ka ay sapat na." Nakatayo si Sarah malapit sa kanila, naramdaman ang init ng kanyang puso. Tahimik siyang umalis upang bigyan ng pribadong sandali ang mag-ama, ngunit naitala niya ang larawan na iyon sa kanyang puso. Alam niya na hindi pa nagtatapos ang kwento ni Mang Juan at ang nalalapit na seremonya ng parangal ay magiging isang mahalagang milestone. Samantala, lumabas si Captain Linda mula sa cockpit, may dalang maliit na papel. Naghanda siya ng isang espesyal na anunsyo,
Ngunit nagdesisyon na maghihintay siya hanggang sa maging maayos na si Mang Juan at ang kanyang anak. Sinabi ni Linda kay Sarah, "Mahusay ang ginawa mo sa pag-aalaga kay Mang Juan. Nakatanggap lang ako ng karagdagang impormasyon mula sa organizer ng seremonya sa California. Hindi lang siya veteran, kundi siya rin ang nagligtas sa isang grupo ng mga sundalong Amerikano noong digmaan. Gusto nilang magpasalamat sa kanya ng harapan." Nanlaki ang mga mata ni Sarah, nakaramdam ng pagmamalaki at emosyon. Hindi niya inakala na si Mang Juan, sa kanyang simpleng panlabas, ay may dalang ganito kalalim na kwento. Sa arrival area, dinala ni June ang kanyang ama sa isang mas tahimik na sulok. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang invitation card at ipinakita kay Mang Juan, "Tay, bukas ay magiging special guest ka sa seremonya. Iminungkahi kita dahil alam kong karapat-dapat ka." Tiningnan ni Mang Juan ang invitation card, ang Ingles na sulat na hindi niya lubos na naiintindihan, ngunit naramdaman niya ang pagmamalaki sa boses ng kanyang anak. Tumango siya at sinabi, "Ginawa mo akong masaya, anak, ngunit gusto ko lang makita ka, iyon ay sapat na." Si James, ang negosyante, ay nakarating na rin sa arrival area. Tumayo siya sa malayo, pinapanood ang muling pagsasama ng mag-ama, nagtataka. Lumapit siya kay Sarah at nagtanong, "Miss Sarah, sino talaga ang matandang iyon? Narinig kong veteran siya." Ngumiti si Sarah at ikinuwento nang maikli ang tungkol sa medalyon at ang kuwento nakakalabas lang ng flight crew. Nanahimik si James, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsisisi. Sabi niya, "Nagkamali ako sa pag-iisip ko ng masama tungkol sa kanya. Kung may pagkakataon ako, gusto kong humingi ng tawad." Tumango si Sarah. "Sa tingin ko po ay matutuwa si Mang Juan na marinig niyo yan." Samantala, ikinuwento ni June sa kanyang ama ang tungkol sa seremonya ng parangal. Ipinaliwanag niya na inorganisa ng komunidad ng mga Filipino sa California ang event na ito upang kilalanin ang mga taong tulad ni Mang Juan na hindi lang nakipaglaban sa digmaan kundi nagambag din sa pagbuo ng tulay ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakikinig si Mang Juan ngunit ang kanyang isip ay nasa mga lumang araw pa rin noong isinakripisyo niya ang sarili upang maghatid ng mga sulat. Noong niyayakap niya ang kanyang maliit na anak sa bahay nilang kubo sa Palawan, hindi niya inisip na siya ay isang bayani, simpleng isang ama lamang na gustong protektahan ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, dinala ni June ang kanyang ama sa kanilang bahay sa labas ng San Francisco. Ang bahay ay maliit ngunit komportable, na may mga larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Umupo si Mang Juan sa sofa at tumingin sa paligid, naramdaman ang init ng tahanan na itinayo ng kanyang anak. Ngunit alam niya na bukas sa seremonya, isa pang sikreto tungkol sa kanyang nakaraan ang mabubunyag, isang bagay na kahit si June ay hindi pa alam. Ang maliit na bahay ni June de la Cruz sa labas ng San Francisco ay maliwanag ang ilaw na tila nagpapawi sa lamig ng gabi sa California. Nakaupo si Tatay Juan de la Cruz sa lumang sofa, ang payat niyang mga kamay ay hawak ang mainit na tsaa na ipinagtimpla lang ni June. Ang amoy ng green tea ay nagpapaalala ng mga hapon sa kanilang baryo sa Palawan, kung saan siya umupo sa beranda at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Nakaupo si June sa tapat niya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ama, na tila gusto niyang matandaan ang bawat sandali pagkatapos ng mahigit 30 taon ng paghihiwalay. "Tay, pagod po ba kayo? Magpahinga muna kayo, tapos ihatid ko kayo para maghapunan," sabi ni June. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Mang Juan at umiling. "Hindi ako pagod, anak. Nakita kita, kaya maayos na ako." Sa kanyang puso, umaapaw pa rin ang mga lumang alaala. Naalala niya ang mga araw ng digmaan noong naglalakad siya sa bukid na puno ng landmines, dala ang mga fate na sulat. Hindi niya kailanman ikinuwento kay June ang buong kwento, hindi dahil gusto niyang itago, kundi dahil natatakot siyang malulungkot ang kanyang anak dahil sa mga alaala na iyon. Ngunit ngayong gabi, nakaupo sa bahay ng kanyang anak, pakiramdam niya ay oras na upang magbahagi ng isang bahagi. Kinuha niya mula sa katsa niyang bag ang lumang medalyon at inilagay sa mesa at sinabi, "June, matagal ko na itong hawak, galing sa digmaan." Hinawakan ni June ang medalyon. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga kupas na linya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka. "Hindi niyo po kailanman ikinuwento,
Para saan po ito? Huminga ng malalim si Mang Juan, mabagal ang boses. Noong araw na iyon, ako ay isang messenger na sundalo. Minsan nagligtas ako ng isang grupo ng mga sundalong Amerikano na natrap sa gubat. Hindi ko inisip na magaling ako. Gusto ko lang mabuhay sila tulad ng gusto kong mabuhay ka. Natigilan si Jun, hindi niya inakala na nagawa iyon ng kanyang ama. Alam niya na veteran ang kanyang ama, ngunit ito ang unang beses na narinig niya ang kuwentong ito. Tay, bakit hindi niyo po ikinuwento ng mas maaga? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa inyo. Sabi ni Jun, humihikbi ang boses. Ngumiti lang si Mang Juan at kumaway. Ang lumang kwento ay hindi mahalaga. Ang mahalaga, malakas ka at nabubuhay ng maayos. Samantala, sa San Francisco Airport, ang flight crew ng eroplanong sinakyan ni Mang Juan ay nag-uusap pa rin tungkol sa kanya. Ibinahagi ni Sarah, ang flight attendant, kina Captain Linda at co-pilot Michael, ang sandali ng muling pagsasama ni Mang Juan at ng kanyang anak. Hindi ko kailanman nakita ang ganoong kaligayang tingin. Sabi ni Sarah, puno ng emosyon ang boses. Tumango si Linda. Kailangan nating gumawa ng isang bagay upang parangalan siya. Nakipag-ugnayan ako sa organizer ng seremonya ng parangal. Sabi nila, si Mang Juan ay hindi lang guest kundi ang main character. Minsan siyang nagligtas ng buhay ng isang American colonel at nandoon siya bukas. Talaga? Kung gayon, kailangan nating pumunta sa seremonya na iyon. Karapat-dapat si Mang Juan na suportahan ng buong flight crew. Nagdesisyon si Sarah na makikipag-ugnayan siya kay June upang tanungin kung maaari bang dumalo ang flight crew sa seremonya. Kinuha niya ang numero ng telepono mula sa passenger system at nagpadala ng maikling message na nagpapahayag ng paghanga kay Mang Juan at ang pagnanais na makadalo. Agad na sumagot si June. Nag-reply siya, "Salamat, Miss Sarah at sa flight crew sa pag-aalaga sa aking ama. Iniimbitahan ko kayo sa seremonya. Matutuwa ang aking ama." Ngumiti si Sarah, ipinadala ang message kina Linda at Michael. Nagkasundo ang tatlo na pupunta sila hindi lang para manood, kundi para matuto rin mula sa kwento ni Mang Juan. Kinaumagahan, ang sikat ng araw sa California ay sumikat sa bintana ng bahay ni June. Maagang nagising si Mang Juan. Sinuot niya muli ang pamilyar niyang barong Tagalog kahit naghanda si June ng isang bagong suit. "Tay, espesyal na araw ngayon, mas maganda kung ito ang suot niyo," panghihikayat ni June. Ngunit umiling si Mang Juan, inosenteng ngumiti. "Ito ang suot ko sa probinsya. Kapag nakita ako ng mga tao, alam nilang taga-Pilipinas ako." Hindi na siya pinilit pa ni June, ngumiti lang. Naramdaman ang katatagan ng kanyang ama. Tinulungan niya itong ayusin ang puting buhok. Inayos ang collar ng damit at sumakay silang dalawa sa kotse papunta sa community center kung saan gaganapin ang seremonya. Ang Filipino Community Center sa San Francisco ay pinalamutian ng maringal na may mga watawat ng Pilipinas at Amerika na nakasabit ng salit-salit. Daan-daang tao mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan ang naroroon, masayang nag-uusap. Pumasok si Mang Juan, dinala ni June sa honorary seat. Maraming tao ang tumingin sa kanya at bumulong. Sino ang matandang ito? Napakasimple niya. Ngunit nang magsimula ang programa, ipinakilala ng MC, isang batang babae na nagngangalang Lan. Ngayon ay pararangalan natin si Ginoong Juan de la Cruz, isang veterano, isang unsung hero na nagligtas ng buhay ng kanyang kasamahan at maging ng mga sundalong Amerikano noong digmaan. Tahimik na nakaupo si Mang Juan. Hindi niya inakala na babanggitin siya ng may ganoong paggalang. Inisip lang niya na dumating siya rito upang makita ang kanyang anak, upang magkuwento ng kaunting alaala. Ngunit nang imbitahan siya ni Lan sa entablado, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong hall. Dahan-dahan siyang umakyat. Bawat hakbang ay mabagal, hawak ang cane. Ang kanyang mga mata ay may pag-aalangan ngunit puno ng pagmamalaki. Tumayo si June sa tabi niya. Hawak ang kamay ng kanyang ama na tila gustong dagdagan ang kanyang lakas. Kabilang sa mga nanonood sina Sarah, Linda at Michael. Nakaupo sila sa likuran, tahimik na nagmamasid. Bumulong si Sarah kay Michael. "Hindi ko inakala na ganito ka-humble si Mang Juan. Kapag tiningnan mo siya, walang mag-aakala na gumawa siya ng mga pambihirang bagay." Tumango si Michael. "Tama, ang mga taong tulad niya ang dahilan kung bakit gusto ko ang trabahong ito."
Bawat pasahero ay may kwento. Sa entablado, ikinuwento ni Lan ang kuwento ni Mang Juan batay sa impormasyon na ibinigay ni June. Nagkwento siya tungkol sa labanan noong 1968 sa Palawan nang si Mang Juan na nooy 23 taong gulang pa lamang ay namuno sa isang grupo ng mga sundalong Amerikano na tumakas mula sa ambush ng kaaway. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa pagtawid sa bukid na puno ng mines upang dalhin sila sa ligtas na lugar. Isa sa mga nailigtas ay si Colonel John Carter, ngayon ay 85 taong gulang na at naroroon din ngayong araw. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa hall ng isang matandang lalaki na may puting buhok na may hawak na cane ang umakyat sa entablado, lumapit kay Mang Juan. Tiningnan ni John Carter si Mang Juan, nanginginig ang boses at sinabi, "Mang Juan, 57 taon na ang nakalipas, niligtas mo ang buhay ko at ng aking mga kasamahan. Hindi ko alam kung sino ka, tanging ang isang batang Filipino na nagsakripisyo ng sarili upang akayin kami sa death field ang naaalala ko. Nandito ako ngayon upang magpasalamat." Hindi lubos na naintindihan ni Mang Juan ang sinabi ni Colonel Carter, ngunit naramdaman niya ang pagiging tapat sa kanyang mga mata. Isinalin ni June at ngumiti si Mang Juan. Hinawakan ang kamay ni Colonel Carter at sinabing, "Hindi ko inisip na malaking bagay, gusto ko lang mabuhay ang lahat." Nanahimik ang hall. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw muli ang palakpakan tulad ng isang wave ng emosyon. Sina Sarah, Linda at Michael sa likuran ay nakaramdam ng pagkaantig. Hindi lang sila nanood ng isang seremonya kundi ng isang aral tungkol sa pagiging tao, pagpapatawad at ang lakas ng mga tahimik na gawa. Ang Filipino Community Center sa San Francisco ay umalingaw-ngaw pa rin sa palakpakan tulad ng isang wave ng pasasalamat para kay Tatay Juan de la Cruz at Colonel John Carter. Sa entablado, dalawang matanda, isang Filipino at isang Amerikano ang magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay nagpapalitan hindi lamang ng pasasalamat kundi ng pag-unawa na lumampas sa hangganan ng digmaan at panahon. Si Mang Juan, na nakasuot ng luma niyang barong Tagalog, ay nakatayo sa tabi ni Colonel Carter na nakasuot ng gray suit na lumilikha ng isang contrast, ngunit nagkakaisang imahe. Nanahimik ang buong hall. Naramdaman ang bigat ng sandaling iyon. Nagpatuloy ang MC na si Lan sa kanyang mainit na boses. "Ngayon, hindi lang natin pinararangalan si Mang Juan dahil sa kanyang katapangan noong digmaan, kundi dahil din sa espiritu ng reconciliation na dinala niya. Ang kanyang mga gawa, kahit maliit sa kanyang paningin, ay nag-ambag sa pagbuo ng tulay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika." Nakikinig si Mang Juan sa pamamagitan ng pagsasalin ni June. Ang kanyang mga mata ay may pagmamalaki, ngunit may kaunting pag-aalangan din. Hindi siya sanay na binibigyan ng atensyon, hindi sanay na tinatawag na bayani. Para sa kanya, ang ginawa niya noon ay tungkulin lamang ng isang sundalo, isang ama, na gusto ng mas mabuting mundo para sa kanyang anak. Tumayo si June sa tabi ng kanyang ama, mahigpit na hinawakan ang kamay niya na tila gustong dagdagan ang kanyang lakas. Tumingin siya sa hall. Nakita ang mga mata ng mga manonood na puno ng emosyon, mula sa matatanda na nakaranas ng digmaan hanggang sa mga kabataan na ipinanganak sa Amerika na hindi pa nakaranas ng apoy. Sinabi niya sa kanyang ama sa mahina ngunit matatag na boses, "Tay, iginagalang po kayo ng lahat dito. Proud na proud po ako." Ngumiti si Mang Juan, mahinang tinapik ang kamay ng kanyang anak. Hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Ang kasiyahan ng isang ama na nakikita ang kanyang anak na lumaki, nabubuhay ng maayos at naaalala ang kanyang pinagmulan. Sa mga upuan ng manonood, sina Sarah, Linda at Michael, ang tatlong miyembro ng flight crew, ay hindi maalis ang tingin sa entablado. Bumulong si Sarah kay Linda, "Hindi ko inakala na masasaksihan ko ang ganitong sandali. Talagang espesyal na tao si Mang Juan." Tumango si Linda, mababa ang boses. "Alam mo ba, Sarah, nakalipad na ako ng libu-libong flight, nakakita ng 10,000 ng pasahero, ngunit si Mang Juan ang mananatili sa aking alaala. Pinaalala niya sa akin na ang bawat tao ay may kuwento at minsan kailangan nating bumagal upang makinig." Idinagdag ni Michael, "Gusto kong ikuwento ito sa aking pamilya. Karapat-dapat itong ibahagi." Sa hall, si James, ang negosyante na noong una ay inis kay Mang Juan sa eroplano,
ay nakaupo ng tahimik, nakasandal ang kanyang kamay sa baba, nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang mabilis na pag-iisip. Nang magkaroon ng break ang programa, tumayo si James at lumapit kay Sarah at nagtanong, "Miss Sarah, maaari ko po bang makausap si Mang Juan sandali? Gusto ko po siyang hingan ng tawad." Ngumiti si Sarah at tumango. "Sa tingin ko po ay matutuwa siyang marinig yan. Hayaan niyo po akong samahan kayo." Dinala niya si James sa crowd kung saan nag-uusap sina Mang Juan at June kasama ang ilang miyembro ng organizing committee. Tumayo si James sa harap ni Mang Juan, huminga ng malalim at nagsalita sa pamamagitan ni June na nagsalin, "Mang Juan, isa po akong pasahero sa flight kahapon. Hindi ko po kayo iginalang at humihingi po ako ng tawad para doon. Sa pakikinig ko po sa kuwento nyo ngayon, pakiramdam ko po ay napakaliit ko." Tiningnan ni Mang Juan si James. Lumabas ang inosenteng ngiti sa kanyang labi. Hinawakan niya ang kamay ni James at dahan-dahang sinabi, "Ayos lang, iho, lahat tayo ay nagkakamali minsan. Salamat sa pagpunta mo." Gumaan ang pakiramdam ni James na tila may malaking pasanin ang naalis sa kanya. Yumuko siya bilang pasasalamat at tahimik na bumalik sa kanyang upuan, puno ng pag-iisip. Nagpatuloy ang seremonya sa pagbibigay ng plaque of recognition kay Mang Juan. Si Colonel Carter, sa tulong ni Lan, ay nagbigay kay Mang Juan ng isa pang plaque na may nakasulat na, "Salamat, Juan de la Cruz." Ang tahimik na bayani para sa katapangan at pagiging tao. Kinuha ito ni Mang Juan, nanginginig ang kanyang kamay hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa emosyon. Tiningnan niya ang plaque at tumingin kay June at sinabing, "Ikaw na ang magtago nito. Matanda na ako, hindi ko na kailangan." Umiling si June at tumawa. "Tay, sa inyo po ito. Isasabit ko ito sa bahay upang malaman ng aking mga anak at apo ang tungkol sa inyo." Pagkatapos ng seremonya, dinala ni June ang kanyang ama sa labas kung saan isang maliit na party ang inihanda upang magsaya. Ang mga pagkaing Filipino tulad ng pansit, lumpiang Shanghai at adobo ay inihanda sa mesa na nagparamdam kay Mang Juan na nasa bahay siya. Umupo siya sa tabi ni June, kumain ng mainit na pansit. Kumakain habang nagkukuwento ng mga lumang araw noong nagluluto sila ng kanyang asawa ng mga pagkaing ito para sa buong pamilya. Nakikinig si June, minsan tumatawa, minsan nananahimik kapag naririnig ang mga paghihirap na dinanas ng kanyang ama. Sina Sarah, Linda at Michael ay sumali rin sa party, inimbitahan ni June bilang mga espesyal na bisita. Nagdala si Sarah ng isang maliit na regalo, isang notebook ng airline na may sulat kamay na message mula sa flight crew. "Salamat Mang Juan sa pagiging inspirasyon namin." Hinawakan ni Mang Juan ang notebook at ngumiti ng maliwanag. "Miss Sarah, mabuti ka. Salamat sa buong flight." Tumawa ng malakas si Sarah, kinorekta siya. "Crew po, sir." Tumango siya, tumawa. Gumaan at naging mas mainit ang atmosfera. Habang nag-uusap, nagkuwento pa si June tungkol sa kanyang trabaho sa Amerika. Siya ay isang community activist na tumutulong sa mga bagong immigrant na Filipino na umangkop sa bagong buhay. Sinabi niya sa kanyang ama, "Tay, natutunan ko sa inyo na ang pagtulong sa iba ay ang pinakamahalagang bagay. Gusto kong manatili kayo dito ng mas matagal upang maalagaan ko kayo." Umiling si Mang Juan, mahinahon ang boses. "Mananatili ako rito ng ilang buwan. Tapos uuwi na ako. Nasa probinsya ang libingan ng mga ninuno, hindi ko pwedeng iwan." Tumango si June kahit gusto niyang manatili na ang kanyang ama habang buhay. Nang matapos ang party, umuwi sina Mang Juan at June. Umupo siya sa sofa at tumingin sa larawan ng pamilya sa dingding kung saan naroon ang larawan ng asawa ni June na pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Bumulong siya na tila nagsasalita sa kanyang sarili, "Sigurado akong masaya ang asawa mo na makita tayong mag-ama na magkasama ulit." Narinig ito ni June at niyakap ang kanyang ama, hindi nagsalita, tahimik lang na naramdaman ang init ng ama na matagal na niyang hindi nakasama. Sa isang sulok ng San Francisco, nagtipon sina Sarah, Linda at Michael, nagbahagi ng mga natutunan nila kay Mang Juan. Nagkasundo sila na ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang veteran, kundi tungkol din sa pagiging tao, pagpapatawad at ang lakas ng pamilya. Sabi ni Sarah, "Gusto kong ikuwento ito sa social media ng airline. Kailangan malaman ng lahat ang tungkol kay Mang Juan." Tumango si Linda, "Sige, gawin mo.
ngunit siguraduhin mong humingi ka ng permiso kay June muna. Hindi gusto ni Mang Juan ang publicity. Ang umaga sa labas ng San Francisco ay banayad. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga puno at tumama sa maliit na bahay ni June de la Cruz. Maagang nagising si Tatay Juan de la Cruz tulad ng nakasanayan niya sa baryo sa Palawan. Kahit pagod siya pagkatapos ng mahabang flight at ng seremonya ng parangal kahapon, umupo siya sa tabi ng bintana, umiinom ng green tea. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa maliit na hardin kung saan nagtanim si June ng mga bulaklak na katulad ng sa kanilang probinsya, marigold at chrysanthemum. Ang amoy ng tsaa at ang tanawin ay nagpabalik sa kanya sa mga mapayapang araw noong simple pa ang buhay, hindi pa nahahati ng digmaan at distansya. Pumasok si June sa silid, may dalang tray ng mainit na puto bumbong, ang paborito ng kanyang ama noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Tay, gumawa ako ng puto bumbong para sa inyo. Tingnan natin kung katulad ba ng gawa ni inay, sabi ni June, medyo pabiro. Tumawa si Mang Juan, kumalat ang kulubot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng isang bata. Kinuha niya ang chopsticks at kumuha ng isang piraso ng puto bumbong, isinawsaw sa sarsa at tumango, halos pareho, ngunit mas masarap pa rin ang gawa ng inay mo. Tumawa ng malakas si John, umupo sa tabi ng kanyang ama, naramdaman ang init sa kanyang puso nang makita ang bihirang ngiti ng kanyang ama. Habang nag-aagahan, nagkuwento pa si June tungkol sa kanyang buhay sa Amerika. Ibinahagi niya ang tungkol sa mga mahihirap na araw noong kailangan niyang magtrabaho ng 12 oras bawat araw para kumita, tungkol sa mga oras na namimiss niya ang bahay, ngunit wala siyang sapat na pera upang makabili ng plane ticket pabalik sa Pilipinas. Tay, gusto ko pong sunduin kayo dito, ngunit natatakot akong hindi kayo masanay sa buhay sa Amerika. Ngayon, nakikita ko po na mas malakas kayo kaysa sa inakala ko, sabi ni June. Medyo mababa ang boses. Tinapik ni Mang Juan ang balikat ng kanyang anak, mahinahon ang boses. Masaya ako kung maayos ang buhay mo. Hindi ko na kailangan ng marami. Ang makita lang kitang masaya ay sapat na. Kasabay nito, sa San Francisco Airport, ang flight crew ng eroplanong sinakyan ni Mang Juan ay naghahanda para sa isang bagong araw ng trabaho. Si Sarah, ang flight attendant, ay nakaupo sa lounge, hawak ang telepono at nagsusulat ng isang social media post. Gusto niyang ibahagi ang kwento ni Mang Juan, hindi lang para parangalan siya kundi para ipaalala rin sa lahat ang halaga ng pag-unawa at pagiging tao. Bago siya mag-post, nag-text siya kay June. Pahingi po ng permiso, June, gusto kong ikuwento ang kwento ni Mang Juan sa airline page. Pumapayag po ba kayo at si Mang Juan? Agad na sumagot si June, Miss Sarah, sigurado akong mahihiya ang aking ama, ngunit sa tingin ko ay papayag siya. Salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng aking ama. Nagsimulang sumulat si Sarah, pinili ang mga salitang simple ngunit puno ng emosyon. Sa flight kahapon, pinalad kaming makilala si Ginoong Juan de la Cruz, isang 80 taong gulang na veteranong Filipino. Minsan siyang nagligtas ng buhay ng kanyang kasamahan at ng mga sundalong Amerikano noong digmaan. Ngunit nang pumasok siya sa paliparan, hindi siya naintindihan at pinalayas. Pagkaraan ng 5 minuto, nanahimik ang buong flight crew dahil sa kanyang kuwento. Pinaalala niya sa amin na sa likod ng bawat pasahero ay may kuwento na karapat-dapat pahalagahan. Ipinadala niya ang post kina Captain Linda at co-pilot Michael para tingnan muna. Nag-reply si Linda, "Ang galing, Sarah, ngunit huwag kalimutang magdagdag ng isang linya. Salamat Mang Juan para sa aral tungkol sa pagiging tao." Ang post ni Sarah ay mabilis na na-post sa social media page ng airline, kasama ang isang larawan nina Mang Juan at June na nagyakap sa paliparan na may pahintulot ni June. Sa loob lang ng ilang oras, ang post ay nakatanggap ng daan-daang likes at comments. Maraming tao ang nagbahagi ng kanilang emosyon, mula sa mga nakaranas ng digmaan hanggang sa mga kabataan na naantig sa kwento ni Mang Juan. Isang comment ang nagsabi, "Salamat sa airline sa pagbabahagi. Ang matanda ay isang simbolo ng katapangan at pagpapatawad." Habang nagbabasa si Sarah, naramdaman niya ang kagalakan, pakiramdam niya'y ginawa niya ang tama. Samantala, sa bahay ni June, naghahanda si Mang Juan para sa isang bagong araw.
Inalok ni June ang kanyang ama na dalhin siya sa Filipino district sa San Francisco kung saan may mga tindahan na nagbebenta ng puto bumbong, pandesal at isang maliit na palengke na nagpapaalala sa kanyang probinsya. Tumango siya ng masigla. Dalhin mo ako, anak. Gusto kong makita kung paano namumuhay ang mga Filipino dito. Habang naglalakad sila, nagkuwento si June sa kanyang ama tungkol sa komunidad ng mga Filipino dito, tungkol sa mga cultural event, tungkol sa mga pagkakataon na nag-aambag sila para tulungan ang kanilang probinsya. Nakikinig si Mang Juan at tumango. Mahusay anak. Mahalaga na mapanatili ang pinagmulan. Nang makarating sila sa district, tila nakakita si Mang Juan ng isang piraso ng Pilipinas sa gitna ng Amerika. Ang mga sign sa Filipino, ang tawanan at usapan, at ang amoy ng puto bumbong mula sa isang maliit na tindahan ang nagpangiti sa kanya. Isang matanda na nagtitinda na kasing edad ni Mang Juan ang nakakilala sa kanya mula sa seremonya kahapon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Mang Juan. Kuya Juan, nakita kita kahapon sa entablado, ipinagmamalaki mo kaming lahat. Nahihiya si Mang Juan at kumaway. Ate, wala akong ginawa, lumang kwento lang. Ngunit umiling ang matanda at tumawa. Napakababa ng loob mo kuya, ang kwento mo ay kwento ng buong henerasyon namin. Dinala ni June ang kanyang ama sa isang kainan at umorder ng 2 mainit na puto bumbong. Habang kumakain, nagkuwento pa si Mang Juan tungkol sa mga taon ng digmaan, ang mga pagkakataon na muntik na siyang hindi makabalik. Alam mo ba anak, minsan nasugatan ako, nakahiga sa gubat, iniisip kong hindi na ako mabubuhay. Ngunit naisip ko ang inay mo, ikaw, kaya pinilit kong tumayo, sabi niya sa mababang boses. Natigilan si June at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tay, hindi ko alam na nagtiis kayo ng ganoon. Gusto ko lang mabuhay kayo ng matagal upang makasama ko kayo. Sa ibang sulok ng lungsod, si James, ang negosyante sa flight, ay nabasa rin ang post ni Sarah. Hinanap niya ang numero ng telepono ni June sa pamamagitan ng organizer ng seremonya, tumawag upang ipahayag ang kanyang paghanga. June, ako si James, ang pasahero sa flight ni Mang Juan. Gusto ko po siyang makita ulit upang magpasalamat at humingi ulit ng tawad. Maari po ba akong bumisita? Sumang-ayon si June. Iniimbitahan si James sa bahay nila kinabukasan. Sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa tawag at ngumiti lang si Mang Juan. Mabuti ang Amerikanong ito. Masaya akong makipag-usap sa kanya. Nang gabing iyon nang umupo si Mang Juan sa tabi ng bintana, nakatingin sa buwan na nakabitin sa kalangitan ng California, naisip niya ang kanyang paglalakbay. Mula sa isang maliit na baryo sa Palawan, sa pamamagitan ng digmaan, pagkawala, hanggang sa sandali ng pagiging honor sa isang dayuhang bansa, naramdaman niya na ang kanyang buhay, kahit mahirap, ay may kahulugan. Bumulong siya na tila nagsasalita sa kanyang asawa na pumanaw na, "Mahal ko, umuwi na ako, mabuti ang ating anak, tulad ng gusto mo." Ang sikat ng araw sa umaga sa San Francisco ay dahan-dahang tumagos sa bintana, tumama sa mukha ni Tatay Juan de la Cruz na puno ng kulubot ngunit masaya. Nakaupo siya sa sofa sa bahay ng kanyang anak, si June de la Cruz, hawak ang tasa ng green tea, nakatingin sa maliit na hardin sa labas. Ngayon ay isang espesyal na araw, hindi lang dahil kasama niya ang kanyang anak pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay kundi dahil sa isang hindi inaasahang bisita na darating. Si James, ang negosyante sa flight, na noong una ay hindi siya naintindihan sa LAX. Hindi niya alam kung ano ang magiging hatid ng pagtatagpo na ito, ngunit sa kanyang puso, ang lahat ng galit ay naglaho na, tulad ng paraan ng pagpapatawad niya sa lahat ng paghihirap sa buhay. Pumasok si June sa silid. May dalang tray ng pandesal na may barbecue, ang amoy ay nagpangiti kay Mang Juan. Tay, gumawa ako ng Filipino-style bread. Pagkatapos kumain, bibisitahin kayo ni James. Ayos lang po ba sa inyo? Tanong ni June, mahinahon ang boses. Tumango siya at inosenteng ngumiti. Ayos lang, anak, masaya akong makipag-usap sa kanya. Hindi ako galit kanino man. Tiningnan ni June ang kanyang ama, na puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Alam niya na ang kanyang ama ay hindi lang isang veteran kundi isang tao ring may malaking puso, laging bukas sa lahat kahit papaano sila makitungo sa kanya. Samantala, sa isang coffee shop malapit sa San Francisco Airport, sina Sarah,
Linda at Michael, ang tatlong miyembro ng flight crew, ay magkasamang nakaupo, binabalikan ang kuwento ni Mang Juan. Ang post ni Sarah sa social media ay mabilis na kumalat, nakakuha ng libu-libong shares at comments. Maraming tao ang nagpahayag ng paghanga kay Mang Juan. Ang ilan ay nagkuwento rin tungkol sa kanilang mga lolo't lola na nakaranas ng digmaan. Sabi ni Sarah, "Hindi ko inakala na ang kwento ni Mang Juan ay makakaabot sa maraming tao. Marahil, dapat tayong gumawa ng isang bagay upang magpasalamat sa kanya bilang regalo mula sa flight crew." Tumango si Linda. "Magandang ideya. Maaari itong isang free flight pabalik sa Pilipinas para sa kanya o isang maliit na regalo mula sa airline. Ipapasa ko ito sa aking superior." Si Michael, na may aktibong pagkatao, ay nagmungkahi. "Bakit hindi natin bisitahin si Mang Juan ulit? Gusto kong makita si June at tanungin kung may kailangan ba siya." Sumang-ayon si Sarah, kinuha ang telepono at nag-text kay June, nagtatanong kung maaari bang bumisita ang flight crew kay Mang Juan bago siya bumalik sa Pilipinas. Agad na sumagot si June, "Miss Sarah, pwede po kayong bumisita kahit kailan. Matutuwa ang aking ama." Ngumiti si Sarah. Pakiramdam niya ay ang kuwento ni Mang Juan ay hindi lang isang panandaliang alaala kundi naging bahagi na ng kanyang career journey. Pagbalik sa bahay ni June, dumating si James ng eksakto sa oras. May dalang maliit na buke ng bulaklak at isang kahon ng tradisyonal na American cookies. Medyo nahihiya siyang kumatok, ngunit nang buksan ni June ang pinto at imbitahan siya sa loob, gumaan ang kanyang pakiramdam. Tumayo si Mang Juan at nakipagkamay kay James. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng pagsalubong sa isang lumang kaibigan. Sa pamamagitan ni June na nagsalin, sinabi ni James, "Mang Juan, dumating po ako upang magpasalamat at humingi ulit ng tawad. Nagkamali po ako sa paghusga sa inyo sa paliparan. Ang kwento niyo po sa seremonya ay nagpa-realize sa akin na kailangan kong matutong gumalang sa lahat." Tumango si Mang Juan, mahinahon ang boses. "James, ayos lang, lahat tayo ay nagkakamali minsan. Salamat sa pagpunta mo rito." Umupo si James at nakipag-usap kina Mang Juan at June. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang ama, isang American veteran na nakipaglaban din sa Pilipinas. "Sinabi ng aking ama na ang digmaan ay kumuha ng maraming bagay, ngunit ang pagiging tao ay kayang magpagaling ng lahat. Mang Juan, pinaalala niyo sa akin iyan." Sabi ni James. Tapat ang kanyang mga mata. Nakikinig si Mang Juan at tumango. Pagkatapos ay nagbahagi. "Mahirap ang digmaan, ngunit pagkatapos ng digmaan, kailangan nating mamuhay ng mabuti sa isa't isa." Ang simple niyang mga salita ay nagpatahimik kay James. Pakiramdam niya ay nakatanggap siya ng isang malalim na aral. Kinahapunan, bumisita sina Sarah, Linda at Michael. Nagdala sila ng isang maliit na regalo, isang picture frame na may nakaukit na airline logo. Sa loob ay ang larawan ni Mang Juan at June na nagyakap sa paliparan. Sabi ni Sarah, "Mang Juan, ito po ang regalo mula sa flight crew. Gusto naming magpasalamat sa inyo dahil nagbigay kayo ng inspirasyon sa amin." Hinawakan ni Mang Juan ang picture frame at ngumiti ng maliwanag. "Miss Sarah, Michael, Linda, salamat. Hindi ko inisip na may ginawa akong malaking bagay." Isinalin ni June at tumawa ang lahat nang ipilit ni Mang Juan na wala siyang ginawa. Habang nag-uusap, nagkuwento pa si June tungkol sa kanyang plano. Gusto niyang mag-organisa ng isang fund upang tulungan ang mga veteranong Filipino, inspirasyon ng kanyang ama. "Hindi po nagsasalita ng marami ang aking ama. Ngunit ang ginawa niya ay nagturo sa akin na ang pagtulong sa iba ay ang paraan upang maging makabuluhan ang buhay," sabi ni June. Tumango si Sarah. "June, kung kailangan mo ng tulong, ang aming airline ay pwedeng tumulong na maipalaganap ang impormasyon." Ang kuwento ni Mang Juan ay karapat-dapat malaman ng maraming tao. Idinagdag ni Linda, "Ipapasa ko ang isang espesyal na programa sa airline, iniimbitahan si Mang Juan bilang guest of honor sa isang flight sa hinaharap." Nang umalis na ang lahat, hinatid sila ni Mang Juan sa pinto. Nagniningning ang kanyang mga mata, hinawakan niya ang kamay ng bawat isa at sinabi, "Salamat sa lahat. Matanda na ako, ngunit masaya akong makakita ng mabubuting tao." Sina James, Sarah, Linda at Michael ay umalis na puno ng emosyon. Alam nila na kahit ilang araw lang nilang nakilala si Mang Juan,
ang kanyang kuwento ay mananatili sa kanila magpakailanman. Ilang linggo ang lumipas, naghanda si Mang Juan na bumalik sa Pilipinas. Inihatid siya ni June sa paliparan, mabigat ang kanyang puso ngunit puno rin ng kagalakan dahil sa mga araw na kasama niya ang kanyang ama. Sa check-in counter, hindi inaasahang lumitaw sina Sarah at Michael, may dalang isang espesyal na plane ticket, isang business class ticket pabalik sa Pilipinas para kay Mang Juan, regalo mula sa airline. Sabi ni Sarah, Mang Juan, ito po ang paraan namin upang magpasalamat sa inyo, sana po ay maging komportable ang inyong flight. Ngumiti si Mang Juan, hinawakan ang kamay ni Sarah. Mabuti ka, Ineng, salamat sa buong flight. Tumawa si Sarah, kinorekta siya. Crew po, sir. Umalis ang eroplano, dinala si Mang Juan pabalik sa kanyang probinsya. Sa bintana, tumingin siya sa kalangitan ng California, iniisip ang mga nakaraang araw, ang kanyang anak, ang mga bagong kaibigan, at ang aral na ang pagiging tao ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang. Bumulong siya na tila nagsasalita sa kanyang asawa na pumanaw na, Mahal ko, umuwi na ako, napakabuti ng ating anak. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Mang Juan, ang isang unsong hero na may malaking puso. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakiiwan ng like at subscribe sa channel upang makarinig pa ng iba pang touching stories. Salamat at hanggang sa muli.